Pagsikat ng araw, aktibo na ang mga batang Formosan macaque dito sa Shushan Monkey Mountain sa Taiwan. Nagsisimula na ang iba na maghanap ng maaalmusal. Ang ilan naman, paglalaro na agad ang inaatupag. Ang isang ito, pagpapractice na lumambitin sa mga sangaang trip ngayong umaga. Habang ang matatandang macaques naman, mukhang bitin pa sa tulog. Hello! Hello! How are you? Ayun. Para mas makilala sila, sasamahan ako ni Lynn, isang advocate ng mga unggoy dito sa Taiwan. Araw-araw niyang inaakyat ang bundok para kamustahin at obserbahan ang mga unggoy. Sa daan, nakapaskil ng mga paalala para sa mga nagpupunta rito. Mga paalala na bawal pakainin at hawakan ang mga unggoy at hayaan lang sila sa kanilang lugar. Usually daw nandito sa lugar na to yung mga monkeys, no, pag-akyat. We took around siguro mga 10-15 minute hike sa stairs. No? Nang dumating kami sa lugar ng unang troop, mukhang nakilala na agad nila ang kanilang kaibigan na si Lynn. They know you. Yeah. They know you. Do you know them? Are you familiar with some of their faces? 不是每一只，但是 She doesn't recognize each one of them, but most of them, especially all the groups, she knows. Hindi nalalayo sa Philippine macaques ang kilos at itsura ng mga unggoy dito. Makapal din ang buhok at mahaba ang buntot. Medyo mas mamula-mula nga lang ang mga mukha ng unggoy dito. Pero tulad ng naobserbahan natin sa ating mga unggoy sa Pilipinas, favorite pastime din nila ang mag-groom o magkutuhan. Ayan, no, tingnan mo yung baby, parang enjoy na binibigyan siya na attention ng dalawang adults na monkeys sa tabi niya. Iba sa kanila, nakahiga sa kalsada, iba sa puno. Ang bundok na ito ang naging playground ni Lynn noong bata pa siya. Ang kanyang ama ang kinilalang Papa Macaque dito sa Shushan. Pinag-aralan niya ang biology at kilos ng Formosan macaques sa lugar na ito. I notice you are very comfortable with the monkeys here. 第一个就是因为我从9岁开始。 She grew up with a monkey since 9 years old, and also she will not try to do something to harm them or get them away. How many troops of monkeys do we have here in this forest? 将近30 Ang misyon ni Lynn, ipaalam sa mga tao na hindi dapat katakutan ang mga unggoy at mahalaga silang bahagi ng kalikasan. Isang libro ang ginawa ng grupo ni Lynn para mas mapaunawa sa tao na kapitbahay nila ang Formosan macaques at kailangan nilang magrespetuhan. Teka, mukhang interesado rin ang mga unggoy sa librong ginawa ni Lynn para sa kanila. Look, it's you. Hey. Sa Pilipinas, hindi natin nagagawa ito. Yung tatabi kang ganyan, tapos hindi sila manggugulo. They don't feel threatened by our presence here, and I think that's a good thing. Sa cellphone video na ito,
makikita ang isang unggoy na kumakatok sa bintana ng isang bahay. Ang isa, nakapasok na sa garahe at nakikain na. Kuha ang mga ito ng ilang residente sa ibaba ng bundok ng Shushan Monkey Mountain. You guys are all from here? You live nearby? Yeah. And so you're used to seeing monkeys? Oh, That's the yes. reason why. It's part of our daily life. It's my alarm clock. They jump on the roof at 4 or 5 in the morning. AM? AM, Oh yeah. my God. They jump across the roof. It's important for us to respect their habitat. I was Busy? inside eating breakfast, Okay. and we've got this monkey here. Nice. Oh, it's like looking at your window. Right in your Dito may mga Nakilala ko rin ang isang Pilipino na nag-aaral sa isang universidad na nasa ibaba ng bundok. Sa cellphone video na nakuhanan nila ng mga kapwa estudyante, ilang unggoy ang pag-alagala sa vicinity ng paaralan. At ang iba, may take out ng mga pagkain. May times na kapag may dala kang pagkain, titiktikan ka nila eh. So, susundan ka nila. So, dapat nakatago yung pagkain mo. Inimbitahan ako ni Lynn na sumama sa isang group tour. Mahigit 3 oras niya iniikot ang mga bisita sa kagubatan para ipaliwanag ang buhay ng mga unggoy dito. Tingnan mo, first time ko to sa tagal na natin nagdo-document ng monkeys sa Pilipinas, sa ibang bansa. First time ko naka-experience ng ganito na, parang nilalapit niya talaga yung mga turista. Pinapaintindi niya yung mga ugali ng mga monkeys. Imagine doing that every day. Outpouring yourself to the people on a daily basis. Binibigyan din niya ng pagkakataon ng mga tao na panoorin at makasalumuha ang mga unggoy dito. Maswerte ang grupo ngayong araw dahil nagpakita ang kauna-unahang kambal na unggoy na isinilang nitong nakaraang taon lamang. So we have twins here. Is that usual? It's not very common for twins to be in this mountain. It's really difficult to try to raise both of them at the same That's time. right. By the mountain. Usually one dies. 对，通常一只会死。 Normally, Sa lahat ng buhay ilang, ang mga unggoy ang pinakamalapit nating kaanak. Pero ang mga tulad ni Lynn, higit pa rito ang ipinakita niya sa kanila. Isa siyang kaibigan at tagaprotekta ng Formosan macaques ng Taiwan. Until when do you plan to do this? Work for the monkeys and about the monkeys? Until I die. Sa pamamagitan ng walang tigil na pagpapaliwanag at pagpapaunawa sa mga tao, posible makamit ang coexistence o payapang pagsasama sa pagitan ng tao at hayop.